Unang-una, sinasabi niya na sumusulat daw ng speech ng Mm. Pangulong Marcos Jr. ay siya. Diyos Maria Jose, magaling siya magbasa ng speech na ginagawa ng speech writer niya. Pero Mm. yung gumawa niya ng sariling sona, medyo malabo yun. Hirap na hirap, hindi niya nga nalalaman kung ano yung problema ng bansa eh. Kaya hindi niya matugunan eh. Gagawa ka pa ng speech para magbigay ka ng pangkasalukuyang kalakaran ng Estado. Malabo yun. Pangalawa, nakakawa talaga itong si, itong si Clara. Pero mo, sasabihin niya, earth shaking, maganda, masasabihin nito, yakit-yak. Pero sinasabi niya at the same time, hindi niya naman daw alam kung anong nilalama, anong hindi niya pa nababasa. Wala kang access eh. Kaya gumagawa siya ng mga pahayag. Nataliwas din sa mga pahayag niyang ginagawa. Kawawa talaga ito si Clara. Eh yan naman eh, matagal na nilang sinasabi yun. Mm. Unang taon pa lang, nagre-reklamo na yung mga yan. Pangalawang taon, ganun pa rin. Pangatlong taon, pangapat na, Mm. pagod na sila. Eh, problema, pagod na nga kayo, puro lang naman kayo salita rin. Lumabas kayo sa kalye, pakita nyo na yung kayo mga negosyante, hindi na kayo magtatagal sa ganitong pamamaraan ng panunungkulan na bigo at Mm. walang katugunan, walang kasyerto-syertohan kung ano bang mangyayari sa bansang ito. Lumabas kayo sa kalye. Pareho ng ginawa natin nung panahon ng unang Marcos regime. Hindi nagawa ng paraan. Eh wala eh, puro tayo salita lang, puro press release, puro reklamo. Walang mangyayari. Ayan. Basta mapayapa ang inyong paglabas sa kalye at pangkalahatan, makikita ng administrasyon at talagang disgustado na tayo lang. Eh, alam po ninyo yung mga trolls. Magaling magkalat yan ng mga kung ano-anong mga chismis, yung mga peke, hindi totoong mga balita. Eh, hindi pa tayo. Palagi yun nilang, ako lang eh. Mm. Katakot-takot na fake news ang inilalabas nila sa akin. Eh, kunyari, i-criticize ko si Robin Padilla, o sino, Yes. yung mga pinupuri ko, binabaliktad nila. Mm. Pagtatapat nila yung mga picture namin, gaya kahapon, si Robin Padilla, pinanatan ko daw. Mm. Nakita ko yun, attorney. Oh. Kaya binibigyan lang ng trabaho nito yung aking mga kaibigan na lalagyan ng fake news across it. Fake yan, nilalagyan nila tapos ipapost nila. Yan ang ginagawa ng mga tao doon sa mga nagpapahayag ng totoo. Kasi nakikita nila maraming naniniwala. Kagaya ng programa natin, maraming naniniwala rito. Yung mga komentaryo natin, ginagawa nga akong content ng maraming vloggers, kumikita nga sila eh. Tapos, gagawin nila, delikado. May naniniwala rito, kailangan sirain natin to. So, babaguhin nila yung context na sinasabi mo. Mm. Ba't kabaliktaran? Yung pinuri mo, gagawin nila, binabanatan mo. Mm. Gagawa sila ng kwento. Kagaya ng kay Robin. Sabi nila, si Panelo, binanatan, si Padilla, mayabang daw, hambog daw. Biro mo yun. Eh, samantalang, puring-puri ko siya kahapon. Mm. Maraming ganyan eh. O meron pa, di ba tatanda mo si ano? Pinupuri ko si, hindi, kinikriticize ko si Tulpo, kanyang Yes. kayabangan, at sa kanyang kawalan ng kagalingan. Pagkatapos eh, lumabas sa social media yung posting na Panelo, tama yung ginawa mo kay Robin Padilla, binanata mo na mayaw. Si Erwin Tulfo yun, hindi si Robin Padilla. Talaga yung mga trolls, matatawa na lang eh. Pero nakakapagod din. At Mm. marami rin napapaniwala eh. Kaya kailangan sa mo agad. Talagyan mo ng fake news, tapos ipoposting mo rin. Mm. Eh, Pero mahalaga. huwag kayong magpapaniwala sa mga kalokohan ng kabila. Mm. Labang kay Inday sana. Ayan. Pero mahalaga rin, Attorney Sal, na kahit na minsan natatawa tayo or naiayamot tayo sa mga trolls sa social media, ay kailangan pa rin silang pagtuunan ng pansin in terms na kinokorek yung kanilang mga
maling ginagawa. Lalong-lalo na yung ano, yung binanggit mo kanina yung isang kongresista Hmm, na tinanggal sa katiwalian kung ano-ano sinasabi kontra kay Inday Sara. Naku, eh, huwag niyong paniniwalaan yan. Yan ay pusakal na masama ang record sa gobyerno. Kung hmm, malaman paano naging kongresista yan. Ngayon, nagkakalat na naman ng kanyang mga kawalangian. Well, ordinarily, pag meron kang kaso sa hukuman, eh talagang kanya-kanyang gastos yun. hmm, Nagdemanda, saka yung dinimanda. Yung dinimanda naman, pwede naman kasi silang pag sila'y nanalo sa kaso, kasama yun sa danyos perwisyo na hihingi nila sa hukuman na pagbayarin yung natalo yun sa mga ginastos nila sa abogado, lahat ng gastos nila dahil sa maling pagdidemanda sa kanila. hmm, Ordinarily, ganun yun. Kaya, ganun din dito, ang feeling siguro nung nagpadala ng liham na yun, eh, wala namang kasaysayan. So, wala namang pasiyandigan. Papagastusin mo si Vice Presidente Daisala, private money yan. Gagastos mo sa mga abogado. 3 araw sa isang linggo, gagastusan mo yan. Abutin niya ng 1 taon at kalahati. Eh talagang kawawa naman ang dinimanda mo. Lalong-lalo na politika ang nasa likod. Hindi naman totoo. Mabuti itong mga kongresista, ang lalaki ng mga budget nila dyan. Meron sila mga allowances dyan. Kaya, kumbaga, tagilid ang dinidemanda dyan. hmm, ayun, Pero, talagang yung, talagang, ang gawin na lang ninyo, mga mapapayo mo, pag natapos na yung impeachment at napatunayan na walang sala, si Inday Sara, demanda nyo, yung mga nagdemanda sa inyo, danyos, perwisyo. Hindi na nga kailangan kasi alam na nila kung sino ang mga kalaban nila, sino yung mga kakampi nila. Eh, hindi na nga kailangan. Ang gawin ng gobyerno, baguhin nila ang kanilang patakarang panglabas, ang kanilang foreign policy. Hindi pwedeng sunod-sunuran ka sa gusto ng Estados Unidos. Kapalitan ko ano yung mga konsiderasyon. Yan ang matagal nang sinasabi ni Presidente Duterte noong kanyang panahon. Kailangan talaga baguhin mo eh. hmm, Kasi pag reliant ka, depende ka sa galaw ng Amerikano, susunod ka, talagang manganganib ka kasi kalaban niya, Russia, kalaban niya, China, hmm, Korea, eh ang lapit natin sa kanila. Layo naman nila. Pero kung ginagamit nila ang teritoryo natin sa pamamagitan ng pagtayo ng mga batas militar, may problema tayo, mapanganib. Ngayon, pagdating naman doon sa West Philippine Sea, matagal na natin sinasabi yan. Sinasabi rin ni Presidente Duterte na ang gagawin natin dyan, mag-usap tayo sa lamesa ng diplomasya. At hindi po pwede na mag-iiringan tayo na mag-iiringan yan hanggang sumabog yan. hmm, Kasi nga, ang bawat panig, talagang hindi naman sila atras sa mga posisyon nila. Para sa China, kanila yan. hmm, Para sa atin yan. At meron pa tayong arbitral award. Kaya ang ginawa ni Presidente noon, since hindi tayo magkasundo dito, eh pagkasunduan na muna natin yung mga bagay-bagay na maaaring magbinipisyo tayong dalawang bansa. O yun ang ginawa niya. Kaya kita niyo noon, walang gulo. hmm, O ngayon, dahil ang diskarte ng gobyerno ito, binibira mo ng binibira, hmm, nayayamot naman sila, binubuli naman tayo. Sasagot tayo, wala naman tayo magawa, hindi natin kaya. Kaya kailangan, mag-usap na lang tayo kung anong dapat gawin. No? Since hindi tayo magkasundo, ayaw nyo, ayaw din namin. O magawa na lang tayo ng modus vivendi tinatawag, yung bang regla na kung tayo nagkita-kita roon, eh, huwag na tayo magbabag, magbigayan tayo. Ganun na dapat ang gawin. Una-una, sinasabi niya na sumusulat daw ng speech ng hmm, Pangulong Marcos Jr. ay siya. Diyos Maria Joseph. Magaling siya magbasa ng speech na ginagawa ng speech writer niya. Pero hmm, yung gumawa niya ng sariling na medyo malabo yun. Eh, hirap na hirap. Hindi niya nga nalalaman kung ano yung problema ng bansa eh. Kaya
hindi niya matugunan eh. Gagawa ka pa ng speech para magbigay ka ng pangkasalukuyang kalakaran ng Estado. Labo yun. Pangalawa, nakakawa talaga itong si, itong si Clara. Pero mo, sasabihin niya, earth shaking, maganda, masasabihin nito, yakit-yak. Pero sinasabi niya at the same time, hindi niya naman daw alam kung anong nilalama. Anong hindi niya pa nababasa. Wala nang access eh. Kaya gumagawa siya ng mga pahayag. Nataliwas din sa mga pahayag niyang ginagawa. Kawawa talaga ito si Clara. Eh yan naman eh, matagal na nilang sinasabi yun. Mm. Unang taon pa lang, nagre-reklamo na yung mga yan. Pangalawang taon, ganun pa rin. Pangatlong taon, pangapat na. Mm. Pagod na sila. Eh, problema, pagod na nga kayo, puro lang naman kayo salita rin. Lumabas kayo sa kalye, pakita nyo na yung kayo mga negosyante, hindi na kayo magtatagal sa ganitong pamamaraan ng panunungkulan na bigo at walang katugunan, walang kasyerto-syertohan kung ano bang mangyayari sa bansang ito. Lumabas kayo sa kalye. Pareho ng ginawa natin nung panahon ng unang Marcos regime. Hindi nagawa ng paraan. Eh wala eh, puro tayo salita lang, puro press release, puro reklamo. Wala mangyayari. Ayan. Basta mapayapa ang inyong paglabas sa kalye at pangkalahatan, makikita ng administrasyon na talagang disgustado na tayo lahat. Ano ba yung grupong yan? Eh, puro rin, pareho din na kayo mga negosyante, puro din kayo salita. Yung grupo nyo, kung yan ay pareho ng grupo ni Dante Jimenez sa mga panahon, eh mag-organize kayo, sumama kayo sa mga rally ng ng grupo. Pati sa dilaw sa mga, kasi ang pinag-uusapan dito, ang mamamayan ang apektado ng mali, illegal, ng pamamaraan ng pamamahala ng pangkasalukuyang administrasyon. Kung yan ang common na reklamo, eh dapat tayong lahat magkaisa, tumayo tayo sa mapayapa, gamitin natin ang mga garantiya na tinatakdan ng saligang batas. Tinatawag na right to peaceable assembly, mapayapang pagtaraos ng mga mapayapang pagpapahayag ng mga damdamin laban sa mga proyekto, programa na hindi naman nakakatulong. Ang pagpapahayag ng ating pagkadisgusto sa ginagawang pagnakaw ng pera ng bayan. Hindi ko pwede yung puro tayo press release. Mag-organisa tayo ng tayong lahat ay pagkita-kita sa kalye, araw-araw natin gawin yun. Maniwala kayo, tapos kagad yung ating problemang yan. Kasi makikita ng administrasyon na talagang ang taong bayan ay diskustado na. Kaya ay gumawa sila ng kaparaanan para mawala yung diskontento o kaya sasabog sa mga malamit. Puro kalokohan lang pinagsasabi yan. 2 taon na yan, mula nung inilabas yan, lumabas na yan sa lahat ng klaseng investigasyon, may mga testigo na, tinuturo na, kompleto na dokumento. Bakit hindi na-file? Talaga kayo i-file. Yan ang katotohanan dyan. Ang ipapile nila, yung mga kontra. O kaya yan, nakakulong na yung kontra. Yung mga may kaso na nagbaliktaran, siyempre, hindi nila ipapile. Papahabain nila. Yun lang mo yun. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, ngayon ay babasahin po natin itong mga mensahe mula sa ating mga kababayan. May tanong si Odanil Esnobil, Attorney Sal. Attorney, tanong lang po, kailan magpe-present ng witness ang defense tungkol sa Article 4? Kasi tinapos na ito. Meron pa po daw possibility na mag-present ang defense panel ng kanilang mga witnesses, Attorney Sal? Unang-una, para sa akin, po, mga doon. May pipresenta mo dyan, yung mga testigo nga nila, puro pabor sa depensa, mga sinabi ng mga yun, Na natuklasan na natin yan sa pamamagitan ng
pag direct examination at sa cross-examination. Pero ang regla kasi dyan, tatapusin nila lahat yung presentasyon ng prosecution bago kung sa pananaw ng defense ay kailangan sila magpresenta rin, saka sila magpipresenta. Tapos na yung Article 4, pero umpisa naman nila yung iba. Tapusin nila lahat yan bago yung panig naman ng depensa. Pero wala naman nga napatunayan eh. Ang napatunayan, talagang politika ang ginawa nila dahil Sagan. Gusto na talagang siraan, tanggalin, at kung maaari, i-disqualify na ito. Yan o talaga. Wala nang iba. Ayan. May komento naman po si Rainier Yoingko from YouTube. Ang prosekusyon ay halatang gumagawa ng paraan para kumuha ng mga witness na hindi makatotohanan at wala namang personal na kaalaman. Bakit hindi muna natin pansinin ang background ng mga ito? Nakakasawa na po. Kasi nga, wala silang ibang may pipresenta. Kaya naghahanap na lang ng mga hindi ka panipaniwalang testigo para masabi lang na may testigo sila. Hayaan mo sila na lumikha sila ng lupit ng bibitay sa mga leeg nila. Ayan. Ito naman po si Gilbert Labrador, Attorney Sal. Dapat sa mga witness ng prosecution, kada may isasagot na hindi sigurado o chismis lang, walang personal knowledge, may lapses, errors o may tampered na documents, kada sablay na sagot ay pukpukin sa ulo. Kung kada maling sagot ay kada sablay sa dokumento ng mga witness ng prosecution ay may katumbas na pukpuk sa ulo, siguro kada tapos ng hearing ay bukol-bukol ang mga ulo ng mga witness. Mali. Yung mga ganyan, papabayaan mo lang. Kasi bawat mali nila, bawat kasinungalingan nila, yung nanonood nakikintayan. At lalong napapatunayan na talagang ang layunin mo lang ay siraan ang reputasyon, ang pagtitiwala ng bayang Inday Sara, tanggalin mo sa pagkakandidato sa 2028 bilang presidente. Ayan yung sirain nila ang kanilang mga sarili at nakikita yan ng maraming mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga botante. Hayaan nyo, magkamali ang mga yan para pagdating ng panahon. Wala na sila doon. Ayan. May katanungan si Marie Attorney Salha. Speaking of succession, what happens if a country's current and previous elections are all fraudulent? What happens if the succession itself is questionable? Wala. Nakaraan na yun eh. Gagawin mo. Sabi mo, gagawin ka ng panibago. Ang gawin mo ninyo, kayong mga nagsusulat dito sa ating programa, puro reklamo din kayo eh. Mag-organisa kayo sa mga lugar nyo, ng inyong mga grupo, para sa isang panawagan ng mapayapang protesta, ay sumali kayo. Lumabas kayo sa kalye. Yan ang mahalaga dyan. Ayan. Ayan. Ito, Attorney Sal from Teresa Remiter. Komento din niya kay Senator Robin. The NBI Director matibag po kasi, Attorney Sal. Masyado naman mayabang. Sorry for the word, pero totoo po. Dati pong DDS member yan, sabi ni Senator Robin Padilla. Simpleng senador po si Senator Robin, pero magaling, Attorney Sal. Siya ay lumalaban para sa ating bayan at laban sa mga kawatan dyan sa gobyerno. Ika nga, makamasa siya. Salute po sa inyo, Senator Robin Padilla. Hindi pinag-uusapan yung kayabangan sa pagtestigo. Pinag-uusapan dyan kung totoo yung sinasabi mo. Kung ikaw ba ay bias. Yung binanggit mong testigo, director ng NBI, hindi lamang kasinungalingan ang pinagsasabi niya, kung hindi bias siya. Alam mo, kung bias ka talaga, sasabihin mo puro kasinungalingan kasi galit ka ng dati dyan eh. At ipinakita niya ang galit niya sa pamamagitan ng 3 column na paninirang ginawa niya kay Inday Sara. Pati na, yung pabiyak niya, nakalaban din ni Inday Sara, bumoto rin sa impeachment. O paano mo ngayon, paano mo mapapaniwalaan ang ganitong testigo? Ayan. Ayan. Meron pang, Attorney Sal, meron pang tanong dito si Josen Sevilla kasi sabi niya, kung pwede pa ba daw na hindi na lang daw magsona si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pwede po ba daw yan? Bakit naman hindi? Kung akong presidente, kung wala naman akong sasabihin, wala na yan. Gastos lang yan. Papurmahan lang kayo dyan. Trabaho na lang tayo.
Ayan. Ito, meron pang komento dito si Sherwin Laude, Attorney Sal. Ombudsman na politika na parating gumagawa ng presscon. Mga dating ombudsman, hindi naman ganyan, attorney. Hindi nga ba? Kasi nga, yan ang tagapagtanggol ng pangkasalukuyang administrasyon. Hindi upang ipatupad ang mga sinasabi ng batas, hindi para pagtakpan, ipagtanggol yung mga kaibigan niya sa administrasyon. Ayan. At syempre pa, Attorney Sala, bago po muna tayo tuluyang magtapos, yan na po yung last na katanungan. Ay babatiin natin itong mga nanonood sa atin from different parts of the world. From Nepdrox, good morning, Attorney Sal. Watching from Oregon, USA. From Maria Bon, good morning, Attorney Sal and Carlo. Watching from Brisbane, Australia. God bless you all. And sa ating mga nanonood sa social media, kay Rosalinda Tandok, si Mel, si Andrea Gueco, watching naman from Singapore. Si Josen, ayan, nabanggit na natin kanina, si Tessie Labos, si Remeter Teresa, at si Carl Kendrick Sosa, watching naman from Macau. Ayan po. Kumusta po kayong lahat dyan? Kami palagi lang nananalangin sa inyong kalusugan ng ganda ng mga kalakaran para maiwasan ang inyong paghihirap o kaya madagdagan ang mga biyaya kung meron mga darating. Basta kami, nandito lang ho kami para sa inyo. Kaya patuloy lang ho kayo sumubaybay para nailalahad namin sa inyo ang mga katotohanan sa nangyayari dito sa ating bansa. Kahit na sa harap ng ginagawang pananakit, pagtatanggol, pagpapaliwanag ng kanilang mga maling mga ginagawa at mga illegal na pamamaraan upang sila'y magkamal ng mga nakaw na yaman sa ating bansa. Dito lang mo kami, dito lang kayo, makinig kayo, at kami naman ang gagawin din namin ang aming mga tungkulin sa inyo.